Nandito ba yung ano natin? Car battery? Dito. Kita natin kasi. Next time, may gulong na dapat ang may gulong. Pagbalik nyo na yung dito, dapat may gulong na dito. Okay, so yung isi-share ko po ay may kinalaman doon, 70 weeks to, 70 weeks. Sana makita nyo to. Daniel, no? Ano relevance nito sa atin? 70 weeks of Daniel, pwede natin i-flash yung data. Okay, so yan natin. Daniel 9. Pag may Bible kayo, pwede po ninyong i-ano sa Daniel chapter 9. Daniel 9, 26, 20. Okay, Daniel 9:25. So, ano relevance nito sa buhay natin? Ang relevance nito, makita natin, malapit na. Hindi mo lang namamalayan, malapit na yung panahon. So, ano gagawin? Halimbawa, ako, isa akong kabataan, isa akong may edad na, ano gagawin? So, may tinatawag tayo din na yung very, ano relevance nito sa yung ikaw as individual very, individual very. As yung pangalawa, pagka mayroong kang asawa, tapos mayroong kang pamilya. Yung PTA, alam niyo, di ba? Ano yung PTA? Sa school? Parent Teacher Association. Ano yung LCN sa math? This common multiple. Pero hindi yun. Bakit ibig sabihin ito? Hindi yung love, courtship, and marriage. Yan. So, love, courtship, and marriage. So, acronym lang yung ginamit ko. Okay, tapos ito naman, yung patriarchal. Ano yung ibig sabihin ng patriarchal? Patriarch. Ilagay mga dun sa name. Pamilya. Para makikita nila. Ano ibig sabihin ng patriarch? Patriarch. Namumuno sa pamilya. Pastor ng pamilya. Pastor. Ibig sabihin, ikaw yung magulang, ikaw yung patriarchal. Hindi patriarchal. Ikaw yung leader. Ikaw yung pinaka nag-lead. Lalaki yan, lalaki. Matriarch. Pagka matriarch, yun yung babae. Babae. Single mother siya, hindi siya yung nag-lead. So, yan, sa society yan, yan. System of society of government ng lalaki. Yung lalaki yung namumuno. So, yan yun. So, kailangan ang bahay mayroong nililid, yung namumuno. So, hindi lamang po yan basta yung mag-asawa is parang okay pa kasi sa Bible kasi kailangan ng babae. Nagpapasakot sa lalaki. Laging ganun yung hierarchy. So, tingnan natin dito. Papakita ko sa inyo. May triangle ako dito. Ito yung Diyos. Ito si Kristo. Lagay ko dito si Christ. Ito yung God. Eh, sino dito? Ito yung lalaki. Man. Ano yung sa baba niya? Woman. Paano kung hindi Kristyano yung lalaki? So, pwede siyang lumilit yung kay Kristo. Pero hindi niya disrespect ng asawa. Hindi niya babastusin, hindi niya bibigyan ng karapatan. Eh, paano kung hindi kapatid? Marami ng instances na ganyan. May mag-asawa, yung babae, Kristyano, yung lalaki, hindi Kristyano. Eh, pastor, hindi ako pinakayagan. Anong gagawin? Pagka pinag-usapan ay salita ng Diyos, eh, ang masusunod si Kristo. So, dahil, ano ko sasabihin na, bumili ka doon ng gin, inom tayo, susundin mo ba yun? Pag-Kristyano ka? Susundin. So, ang susundin mo, yung Kristo. Siya yung dapat na maging head ng lahat. So, pagka yung asawa mo, pasaway, tapos sinuturuan ka ng pasaway, huwag mo sundin.
Pero pag tinuturuan ka ng tama, sundin mo. Yes. Okay? So, baka sabihin mo, kahit hindi ko sabihin, hindi ko susundin. Ba't mo susundin kung mali? No? So, sa PTA nga, sa PTA. So, ang ibig sabihin ng PTA, patriarchal training. So, may training pala dito sa atin. May training po sa atin. Kahit kung sa LCM. Yung LCM, ito naman yung, alam niyo na to, alam niyo yung Tagalog ng courtship? Yes. Courting. 14. Pagka... O yan, panliligaw. Panliligaw. Pagka ang tao ay dumating na doon sa kaniyang, sulat niyo to, biological time clock. Time. May orasan ng tao na kung kailan niya hahanapin yan. Maghanap ng partner. Anong taon ka na yung lang? Iba 15, 14, 13, nagkaroon ako ng class 12, mga ganyan. Biological time clock yan. Kung may orasan sa katawan ng tao na pag dumating yun, ahamakin ng lahat. Pati magulang. Masunod ka lang. Kasi bigyan na So, anong kailangan yan dito sa atin? Bilang ikaw ay individual, ikaw sa ulang pakialam dyan, kasi ako single. O, single lang muna ako. Wala pa akong nakikita. Sa Bible, may relevance. Kasi para makita natin kung nasa na tayo. Pakita mo dito para sa inyo. 70 weeks. Okay? So, may orasan ng Diyos na itinakda sa atin para lang matapos yung lahat ng mga bagay. Tingnan mo. Sa Tagalog dito. Sa Tagalog yung verse, Bible verse. Yan. Pwede ako magsasalita ng Bible verse. Sige, mauna si Nika. Dahil si Nika yung may invite eh. Ang hindi ka pakibasa. Verse 24. Yan. Dito. Yun lang dito kasi sa microphone. Yung sa microphone lang kami dyan sa Ganito din yung mic dito eh. Paano mapunta dito to? Okay, pakibasa. Pitumpung linggo ang ipinasya sa inyong mga tao at sa inyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang sa kasamaan at upang dalhan ang walang hanggang katuwiran at upang tatakhan ang pangitain at ang panghuhula at upang mahiran ang kabanal-banalan. Sulat niyo, take note niyo. 70 linggo. 70 weeks. Yan lang yung itinakda para, number 1, ano yung una? Anong dahilan kung bakit ibinigay yan? Upang linisin ang kasalanan. Sulat niyo po, upang Linisin ang kasalanan. upang linisin. Sixfold purpose. Linisin ang, Kasamaan. ito muna, pagsalansan. Kapag salangsang ka lang. So, ibig sabihin, lahat ng tao, nung siya ay ipinanganak, meron na siyang Kasalanan. kasalanan. To finish ka sa Tingnan. Hindi. Alam niyo yung kasalanan niyo? Inherent. Hindi, Tsaka, sa akin, halimbawa, hindi pa natin alam yung tatlong klase ng kasalanan. Alam ba ng tao yung kasalanan niya? Hindi niya alam eh. hindi alam. Hindi niya alam. Pag magtanong ka sa labas, alam mo ba yung kasalanan mo? Hindi, ano kasalanan ko? Kaya di ba kung may kasalanan? So, Diyos. Kaya tanong natin minsan, ito, may kasalanan ba ako? Ano kasalanan ko? Wala namang ginawa sa tao, wala naman akong nagkabiyago, wala naman akong pinatay, wala naman akong nilokong tao. Sa Diyos. Oh. Pero ang sabi ng Bible, upang linisin ang pagsalansan. upang tapusin. O, linisin daw eh. Tapusin. O, tatapusin. Finish. Pagsalansan. So, ano ba yung pagsalansan? Yan yung disobedience. Yun yung ginawa ng mga magulang natin na mayroon siyang binabawal, ginawa natin. Ginawa nila. So, diretso natin kasi may gusto kong pakita ko dyan. Make and proceed. Upang makasan, Ang kasalanan. ito yung mga keyword niya. Yung tapusin, wakasan, Ang kasalanan. o sin.
Ano? Make reconciliation. Diba? Linisin. No? Make Linisin. reconciliation. So pagka, ang 7 days of Daniel, pagka ito ay nangyari na, tapos na yung lahat ng yan. Eh, tapos sana kaya tayo? Dulo. Anong year na natin? 20. 25. Kailan dumating si Jesus? 2,000 years ago. Layo. 33. 33. Ito, 2025 AD. So, 33 AD. Layo yan. 2,000 years ago. Ilan taon na? 2,000. 2000. 33. 2000. May 6 Minus years pa, pa. minus. 8 years pa. Okay, 8 years pa. 8 years pa. Sakto. Ha? Yun yun. Oh, may 6 na taon pa. Yun mo, nung si Jesus nandito sa cross, nandito siya, tapos dito siya, later on ipapago siya. Yan. Pwede nyo i-take note yan, tapos ano nyo, next time, pag-nabalo sa... Nandito na tayo. Hindi naman natin alam yung nangyari dito kasi pinanganap tayo. Sino yung pinakamataglang pinanganap dito? Tatay. Tatay. Anong, Tatay. anong year din nun tayo? 1959. 1959. Yes. 55 daw siya. Hindi mo na natin nakulan yun. Eh, yung 33 AD. From 0 to 33. Wala naman 0 eh, di ba? 0 na tayo kasi binary naman yun eh. Okay na rin. 0 to 3 to 1. 0 tapos 0, 1 to 3. O hanggang dito. Nung si Cristo nandito, tatlo kalahating taon siya ng ministry, di ba? Yes. Si Jesus, nandito siya sa lupa. Ang ginawa niya, Nag-aral. yung ginawa niya, nangaral siya dito, meron siyang dapat gawin. Yes. Pero alam niyo ba, yung 7 years of Daniel, ang dahilan doon, ang Kristo ang magbibigay ng katapusan. Yes. Pero, yung events na mangyayari, hindi yan matapos kay Jesus. Yes. Kung sa dulo. Okay. Tawid naman sa mga. Okay? So, bubuhay ko. Buhay natin. Papakita ko lang sa inyo, pastor, saan? Anong panahon na ba natin? Nakita niyo yung nasa baba natin? Kita niyo itong pangalan na ito? End time church. Bakit end time? Ano ba Tagalog dito? Katapusan ng oras. Huli. Huling panahon. Ano yung end? Huling. Katapusan ng oras. So, nandito na tayo sa katapusan. Ano pa tunay ko, pastor? Hebreo. Hebreo, sige, basahin natin. Tapos papabasa ulit ako. Dire-diretso ko na kasi medyo mahaba yan. Aking pakibasa. Hebrews 1, 2. Okay, pakibasa. Ayan. Lapit kayo dito. Kasi high-tech yung natin. Malayas eh. Time. Yan nyo. Bigyan nyo pa ako ng time. Kompleto na. Kumain ng mga gamit eh. Okay, basa. Sige, lapit dito magbabasa. Nay, mabasa nga, Nay. Siguro dahil yung talaga. Sabi ko naman. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang itinalaga na taga pagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Okay. So, malinaw yan. Huling araw. So, nandun tayo sa huling araw. Sa time pa lang ni Jesus yun, ha? Dito daw ay huling araw na. Sulat yun. Huling araw. Eh, ano yan? 2025 na tayo. Kung end time na to, Ayun, end time na tayo. so nandun na tayo sa end Okay, end time. of End time. end time. Closing. Nandun na tayo sa pinaka Dulong-dulo. dulong-dulo na. Eh, pastor, di ba, akala ko, binata pa ako, dalaga pa ako. Tapos, ano gagawin ko? Kailangan mo malaman ko para hindi ka maiwan sa biyahe. Capture. Tuwing kailan yung biyahe? Ano yung last trip dito sa Sampalo? Alas 7. Alas 7.
Gabi. Nagabi, last day. Okay, baka mga 6:30 yan. Mas 6:30. Sa Kogyo, 7. Papunta dito. Pag dito, ano yung last day papunta sa Kogyo? 6:30. 6:30. 59. Paano kung may iwanan ka? Ano gagawin mo? Wala na. Wala na. Di ba, nasa Kogyo ka? Last day. Maglalakad ako. Saan ka pupunta? Wala na. May iwanan ka? Bukas na lang. Eh, paano saan ka matutulog? Sa kalsada. Ganun din dito. Mayroong orasan ng Diyos na 7 linggo lang. Kailangan makasama ka dyan. Mamaya, anong decades niyan? Nasaan na tayo? Anong panahon na tayo? Konti na lang. Dito isinay ko nung nakaraan, ilang taon na lang. Paano kung magkabutoo na 8 taon na lang? Paano kung tugunin ng Diyos na yung kanyang propesiya na 2 araw ay mangyari, 8 taon na lang natitira. How do you spend your life dito sa lupang to? Spend mo ba yung buhay mo dito sa lupa? Mamaya may magtanong na. Hindi pa daw sure pa, sabi. Di ba sure? At, sige, kayo. Ako, wala kung mag-e-ready ako. Kahit hindi lumating bago o after 8 years. Mas may tanong daw niya. Ha? Israel at yan. Paano kung dumating? Sabi ni Nita. Okay, basahin natin. Sino ba yung inaabangan natin? Sino ba yung inaabangan nyo? Jesus. Yung mga papangasawa nyo? Si Patrick na. Sino ang inaabangan nyo? Yung nadating na galing abroad? Hindi. Sige nga, pakibasa tayo sa inyo. Siya ay darating na gaya ng magnanakaw. Tingnan natin, magnanakaw. Thief in the night. Okay. Kasi, opo. Basa ngayon natin. Thessalonica 5:2. Tsaka 2 Peter 3:10. Ako ang bago ko sa inyo. Yun yung nakabangan natin, ha? Kaya kailangan, hindi kayo maiwanan sa tip. Dispaling kahapon. Tumawa ka kasi. Diyan lang. High-tech yun, eh. Ayan yun. May magandang mic. Ang problema lang mahina yun. Okay, lapit this way. 1 Thessalonians 5:2. Okay, 5:2. 1 Thessalonians 5:2. Sapagkat alam ninyo sa lubusan na ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw sa gabi. O, sapagkat Erwin, ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ito yung tanong ko. Yung magnanakaw ba, magsasabi siya kung kailan siya pupunta? Alam mo, pre, magnanakaw ako mamaya. Hindi ko kuhain ko. Ano gagawin mo? Ilalak mo na lahat. O gagawin mo yung mga lak. Alam mo man. O, lagyan mo ng aso doon. Alam mo na eh. Pero hindi mo alam yung pagdating niya. Yun lang. Ngayon, kung hindi mo alam kung gagawin, Hindi alam. Sabi pa. mag-aalagamba ka ba Kaya na bukas. hindi pa naman eh, baka bukas ko eh. Ano gagawin mo? Kailangan mo maging Kaya ready. ready. Boy Scout dapat. Prepare. Prepare. Kung ikaw ay dapat ready, anong ginagawa mo dapat? Devotion. Paano ba makasama doon? Tanong mo, basta paano ba makasama doon sa taas? Kaya mo, basahin niyo ito. Dito din eh. 1 Thessalonians chapter 4 naman. 4:16. 4:16. Dadating siya gaya ng magnanakaw, pero may makakakita sa kanya. Sino? Right. Dito, gano'n. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw. Yung pagbaba ng Panginoon, kailangan marinig mo yung sigaw niya. Ano ba masunod? May tinig ng arkanghel. Ano yung isa pa? May patakat ng Diyos. Yung sigaw, kailangan mo mahinig yung sigaw. Yung sumisigaw. Mensahe. Ito yung sumisigaw. Pastor. May sigaw. At may, ano yung tinig?
tinig, mensahe, Ano yung pangatlo? Pakaka. ng heart, pakaka, Kumpeta yan. nagtatrump. Yung sigaw, alam mo marinig. Uy, hindi ka na. Pag may nag-invite sa'yo, sige, sama mo. Lalo na kung sa church. Bakit hindi na panahon ngayon yung lukuan? Hindi pa panahon ngayon yung, teka, may ano pa kami, may school pa. Hindi ba sama yung school? Lahat dapat mag-school. Pero, Balanse. pagbalansin mo, kailangan May may time. time panahon ka sa Diyos. Yes. Diba? Ani na yung school kung May biyerno ka naman. may pera ka. Bawa, nakamit mo yung Pangarap sa ano buhay. yung pinakamataas na pagbibigay ng parangal dito sa Pilipinas. Elon Musk, kagaya ni Eh, Elon Musk. Pilipinas lang tayo, Pilipinas lang. PhD. Pinakamat, PhD. nag-masteral ka, ano ka pa, doctorate ka pa. No? Nakuha mo nga yun, tapos namatay ka naman. Nangyari. Ano silbi? Dami mong nakuhang medal. Ang dami mo nakuha. Ikaw yung pinakamagaling sa buong Pilipinas. Awards. You are highly awarded by the government. Tapos naka-live telecast pa buong mundo. Tapos, lahat nandun sa iyo. Tapos, after that, Bigla kang hinatabi. dahil wala kang Diyos, hindi mo inaalala yung mga bagay na ito. Ito hindi kasi ito tinuturo sa school eh. Ang tinuturo sa school, academics. Bukod sa academics. At saka ano to? Ano tinuturo sa school? Mabuting asal, tinuturo sa school, di ba? Tukuhan lang yun. Doon ba? Mabuting asal, tinuturo sa school. Hindi. Turo yun. Tinuturo din, pero may nagtuturo din ng hindi mabuting asal sa school. Barkada. Alam niyo kung ano yan? Barkada. Sila. Alam na? Sex education. Sila, yung mga nagtuturo. Yung barkada mo. Tuturuan O, ka. iba so, depende naman sa barkada yan. Tama. Hindi pipiliin mong barkada. Ang pinag-uusapan natin yung 70 weeks, paano yung buhay mo, makita mo yung sarili mo, nahanda ka, kasi pag dumating lang ang katapusan nito, kailangan nakahanda ka. Kahit ikaw ay estudyante, kahit ikaw ay may trabaho, kahit may asawa, may pamilya ka, kailangan ihanda yung sarili mo. Kahit nasa Batangas na kayo, Nay. Kailangan mo ihanda yung sarili mo kasi naniniwala ko, hindi lang dito yung maliligtas, lahat ng lugar. Pero ang tanong mo, nakahanda ka ba? Amen. Diba? Paano yun? Paano ka maghahanda? Kailangan mo marinig yung sigaw. Yung sigaw, yung tinigit yun mo. Mateo, yung sigaw, yung sigaw. Matthew 25. Matthew chapter 25, kaya Simon. Verse 4 at Ba? Okay, pakibasa. Sino pwede magbasa? Si Sister Hannah na. Pwede. Basa lang ng Bible. 25. Tingnan, kasi, Brother, ikaw lang muna. Pakibasa din. 25, verse 25 na. Kaya naman yung may sumigaw. Nasa verse ano yan? Sa garden. 10? Sige. Kanila ginaka. Ito yung 10 virgins. Yeah? Doon niya, yung sa may bago tayo. Okay. 10 virgins niya. Kaya. Hindi yan yung sumigaw eh. Ayan na. Ayun o. 6, okay. 6, pakibasa. Matthew 25 verse 6. Dadampan pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito, ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang sulubungin siya. Bakit laging gabi? Ba't hindi umaga? Kasi para ano to, wala nakakala. Maraming makakita. Sige. Kasi pag gabi, Ang maraming tulog. Maraming tulog. lahat yun. Relax, naka-relax. Kasi ang isa pang dito nun, sa panahon natin, pakita mo yung church in December, Madali. madilim. Masama. Yung tao, sumama na yung tao. Masama. Ano nangyayari? Nakita niyo sa social media. Binubuli yung estudyante. Binubuli pati teacher. Pati teacher, pinagsisipa ng estudyante. Nakita niyo, binigyan lang siya ng 92. Ayun, Up to 20, 92.
over 20. Dalawa lang mali niya. Nagalit mo siya. Gusto niya perfect. Nasaan yung tamang ugali ng mga tao? Tapos yung teacher, binalik ang estudyante niya. Tapos makita mo, kung sa bandang mita lang na, may mata doon, Di yung teacher, yung bata, binalik na yung teacher niya dahil hindi mayroon din yung binugbog yung bata. Kapwa estudyante, binugbog niya yung estudyante. Namatay na yun. Namatay din ka, tapos sa ospital. Kumakain lang. Nasaan na yung ugali ng tao? Palitan natin yung bakit ineribawan ng Bible ng gabi? Masama. Oh? Hindi lumalabas eh. Church ages lang. Para tulog daw si Jesslyn. Marami. May iwan tayo. Church ages, yan. Tingnan natin ito. Kapakita ko sa inyo. Padilim. Kasi dumilim na yung mensahe. Dumilim na yung... Kunti nyo lang ako may kilala sa Diyos. Yes. Anong gusto na ng tao ngayon? Ay, pera, money, fame. Ang gusto ng tao ngayon, kailangan ko. Kailangan sikat. Sabi ng isang atheist, tayo ang lumilikha sa Diyos. Hindi tayo ang nilikha ng Diyos. Grabe, no? Sabi ko, ano ba pinagbubutan? Oo nga, dilim lahat madilim eh. Pakita mo lang yung church ages talaga na lumidilim. Yung kay Brother Gans ay... Lahat madilim na eh. Yung kay Brother Gans. Lahat lumidilim eh. Iba tayo gan. Yung kay Brother Gans, yung eternity to eternity. Papwede Sige, yan sa'yo. tayo. Yung sa'yo ka. Dito sa akin, nakita lang. Papakita ko. Kaso iba rin to eh. Hindi katulad kung ano. Ako muna. Iskunin ko muna sa'yo. Ayaw. Butod mo lang. Disconnect muna. Yes, ayaw. Problema. Ayan, okay na. Nakita niyo po dito. Una, itong part na to, shaded part, biglang, kung time ni Jesus, time ng Pentecost, kung umakyat ng Panginoon, binigay niya yung Holy Spirit sa mga disciples, sa tao. Maliwanag, maputi. Dito sa aspeto na to, umaga. Pero pagdating dito sa part na to, nandito tayo sa dulo eh. Ating gabi. Ating gabi na. Papakita ko lang sa yung timeline nito para hindi ko maiwanan. Balik natin dun sa 70 weeks ano. Una, may 7 linggo. 7 weeks. Okay, sulat niyo po yan. 7 times 5. Yung 7 weeks, tapos may kasunod po yan. 62. 100. Bawasan na to. 162. Tapos balik lang sila. 162. Ito naman yung 62 weeks. Tapos 1 week. Tapos, Ulit. tingnan nyo, resign mo dun sa verse. Sa'yo. 60 week lang puputulin. In the middle of the week. Tingnan natin ha. Mas mabilis pa ito. Tingnan nyo. Okay na, malaki na. Sa Tagalog natin, Tagalog. Pakibasa ito ang Tagalog. At tingnan nyo po, sa 25. Yung ang talas kasi at mula sa paglabas na utos na itayo ng Jerusalem, sa pinahirang prinsipe, magiging 7 linggo. So, ang time clock ng Diyos, mag-start siya 7 weeks. 7 weeks. Okay? So, may 7 weeks. Yung kasunod po niya, yung kasunod niyan sa verse 26. At pagkatapos ng dalawang sanlinggo. So, 62 sanlinggo. Ilan yung 62 sanlinggo? 62. Ito po yung 62. Okay. Ang kinukuha natin, 70. So, 62 plus 7, 69. so 69. Isang Ang linggo problema, Nakatulog siya. tumigil. Pinatay ko si Cristo. Tumigil yan, no? Tingnan niyo po sa verse 26.
Sapagkat pagkatapos ng 2 linggo, mahihiwalay Ang pinahira. ang pinahiran. Sino yung pinahiran? Kristo, Ang Kristo na ating pong Panginoon, papatayin. siya po ay papatayin. Ayos natin. Papako sa krus. Ipapako siya sa krus. Isaiah siya. Oh. Tinanggihan siya ng Hudyo. Anong ginawa sa kanya? Pinatay siya. Sino pumatay kay Jesus? Udyo. Hudyo. Sino ba? Tayo. Ikaw? Nandun ka ba? Hindi. Sino pa? Sino pa pumatay? Si ano to? Pilato. Si Pilato. Sino pa? Ang Diyos. Sundalo. Ang Diyos. Sinaksak siya ng sundalo. Ang Diyos. Di ba before the foundation nandun ka na, kasama ka doon. Kasama kang pumatay kasi makasalanan ka. Ano ba yun? Bakit namatay si Jesus? For sin. Na walang dugo. Dahil kasalanan ng tao. Sabi ng Bible, linagay yung kasalanan sa kanya. 2 Corinthians. Inaako niya lahat. Hindi naman dapat siya mamatay. Pero inaako niya. Payag ba kayo kung kayo yung makukulong instead na yung kaibigan mo? Gusto niya? Hindi na mapapayag. Yes. Papayag ka kung makukulong. Dahil sa ginawa ng kaibigan mo. Ako hindi. Ako hindi ako papayag. Ito ko magpapakulong. Kung sabi mo, ako na lang makukulong instead ikaw. Bayaran ako ng 70 million. Kaya niyong gawin yun. Ito pa bayaran. Hindi kaya gawin ng tao yun. Si Kristo lang ang makakagawa. Bakit? Kasi yung tao, meron siya, hindi kaya ng tao yun eh. Inherited sin. Meron siya kasalanan. Hindi niya kaya tubusin ng kasalanan ng iba kasi siya mismo may kasalanan. Kaya kanina sabi ko sa talata ni Tatay, yung iyong pangangalan ng Panginoon, paano ka manalangin, paano ka magbigay, paano ka mag-ayuno, kailangan hindi yung pinagmamalaki. Pag nagbigay ka, nagbigay ako ah. Ano ko? Uy, ano di ba? Pamangalandakan mo, Dito ako kumain, nag-ayuno ako. Wasa. Oh? Wasa yun sa... Wasa yun. Wasa sa... Sabi, di ba nag-ano ko, nag-fasting ako, fasting. Hindi rin yan sinasabi. Kasi hindi yan kalooban na sasabihin mo ka. Eh, sabi doon, yung kanan mo, huwag mong paalam doon sa kaliwa. O yung kaliwa, huwag paalam sa kanan. Kasi kung may binigay ka doon sa tao, huwag mo na sabihin. Kasi ang nakakakita sa iyo ang Diyos mismo. Siya yung magbibigay ng reward sa iyo. Hindi mo kailangan galing sa tao yung bakit talaga may value. Compliment sa tao. Lagi compliments lagi sa iyo. Gusto mo lagi sa iyo. Oh? Pagdadiretso mo. So, ito yung kanina. Yung gagawin to finish the transgression, to make an end of sin. Pero ang problema ang tumigil yung plan. Ano nangyari? Pinatay ang Panginoong Jesus. Dapat tapos na yung 70 weeks eh. Pero, tinanggihan nila ang ginawa nila. Ayaw na. Anong unang ginawa ng Panginoon dito sa lupa? Nagpagaling. Yun ba ang una? Pagaling. May miracles. Yung wedding in Cana. So, yung water Turned into wine. or to wine. Unang himala. Yan. Yan ang unang miracle si Jesus. So, ang ministry ng Panginoong Jesus, tatlo. Number one, ministry of Jesus Christ. Alam mo ano? Gifts. Ano ito pala? Ano yung una? Healing. Healing. Okay, healing. Pangalawa, Discernment. yan, discernment. Ano yung discernment? Ito yung alam niya, yung puso mo, alam niya yung inisip mo. Basahin niya lang. Alam niya. Ayaw niyang basahin. Ito yung kanina. Medyo sisingit ako ng konti dito. Sabi ng mga Unitarian, Jesus is purely man. Siya ay tao lang daw. Teka, paano niya nagawa to? Diyos lang ang meron. Ang Diyos lang may kayang gumawa ng kaya niyang malaman ang puso at isip ng tao. Kasi yung Diyos. Knowing the
ang Panginoon ay tumahan sa kanya, yung Ama. Buhay ka po ito. 12. May preparation sa Panginoon bago siya mag-ministry. Ito, kailangan natin lahat ito. Magkaroon muna ng preparation bago ka mag-ministry. Hindi yan pwedeng sabak-sabak diretso. Kailangan mo yung training talaga sa tao. May training sa akin bago tayo mag-ministry diretso. Yes. Anong training sa Panginoon? Mag-aral ng salita. Ilang taon siya na nakikipag-emergency Abraham? Since nung 12 years old! Ito yung dito, nakikipag-debate, nakipag-share na talaga siya. nakikipag-share, Siya talaga yung nagsishare. nakikinig sa Na, kanila. yung mga Pariseo, Saduceo, nakikinig na lang, nakaupo. Hindi nga alam. Nagtataka sila, saan narinig yung knowledge ng bata na ito? Diba, actually, Saan? Nung 12, imagine 12 years old. Ngayon, yung 12 years old, ano gusto mong gawin niya? amen. Ano? Online kids. Online. Ano ka? Scatter. Wala na yan. Wala na scatter. Hindi yung Hanggang bata. ngayon na lang. Hanggang ngayon na lang yung scatter. Hanggang ngayon na. May nasusulat sa Psalms 9:1. Scattered. Iwala yun. Wala na yun. Ang 12 years old, ngayon ang ginagawa. Naglalaro. Whether online, whether offline. Yan ang ginagawa nila. Sa mga hindi alam yung training. Pero sa Panginoon, dapat may training. So from zero, ay, kailan anong age of accountability natin dito? You are fully grown man. 18. Sa babae. Sa lalaki, 21. Kaya isip bata yung mga lalaki. Ay, hindi ako isip bata. 27 Ay, mas mature yung babae sa lalaki. Kasi matagal yung late bloomer ang lalaki. Dinidebate ko nga yan eh. Sabi ko, Late bloomer ang lalaki, kaya nga 21. hindi 21 ba? 18 yung babae, nandun na. Kaya Doon na siya sa... pala isip bata kasi 21 pa. Oo, diba? Pero yung 18, okay na yan. So, nandun na siya sa age of accountability. Kaya pala pagdating ng 18, nagme-makeup na yung babae. Oo, sino nag-makeup na? Jersey. Kasi maghanap ng mga jowa. Hindi ka. Hindi nga. Hindi ka pala. Wala. Yung mga nga, parang sinusukses pa sol. Hindi kontento sa mukha. Hindi nilabas. So, 12 years old po. Kailan si Jesus nag-ministry? Anong ginawa sa kanya? Tinukuhan siya ng kanyang nanay. So, may training siya. Yes. Sino yung gusto ng training? Bago siya gamitin. Amen. Oh? Bago kami mag-asawa, may training. Bago ka rin nagkaroon ka ng pamilya, bago ka magkaroon ng anak at asawa, kailangan alam mo yung training. Yes. Baka hindi mo alam yun, Hindi ka pwede. ano gagawin mo? Magkakalat ka. Kakalat ka ng ano? Kaya so, 12 years of the training, kailan si Jesus binaptize? 30. 30 years 30 old. years old. Kasi siya na lang sa Saan siya binaptize? Patrick. Jordan. Ay. Doon talaga. Alam mo yun? Alam ko ni Patrick kasi narinig na eh. 30 years old siya binaptisman. Alam niyo, yun ang preparation. So alam niya lahat. Hindi lang niya dahil alam ni Kristo, kabisado niya yung kasulatan. Mata sa IQ niya eh. Oh. Tinuruan siya ng kanya mga magulang physical, yung foster parents niya, yung nag-ampun sa kanya. Kaya nung nakakang linggo, sinabi ko, ba't kayo mga ni Kristo dumaan sa paghihirap? Oh. Sino gusto dumaan sa paghihirap? Gusto mo? Parang atras hindi na. Pero na basta. Yung paghihirap na sinasabi ko, dadaan mo, hindi na alam ni Jesus. Alam niyo lahat ng mga manggagawa, dumaan sa kalustahan. Alam niyo yung taan ni Pastor Joe. Dumaan siya doon sa matinding yung mga sinasabi ng tao. Ang ganito yan, ang ganito yan, ang ganito yan. Pag hindi mo natyaga yun,
Patay na. Hindi ako na ganyan. Uli na ako sa probinsya. Magano na lang, tanim na lang kami ng kamote. Yun ang gagawin, pero si Kristo, kailangan niya, imagine 0 to 30 years old. Anong ginawa ni Kristo? Nag-aral. Tinuruan, nag-aral, no? Pumasok sa Bible school, Yes. Sure. Nakikipag-debate. Lagi siya pumunta sa templo, pumunta siya sa church. Kaya kailangan, dalhin mo yung anak mo sa church. May isang pastor, nagsabi sa akin, actually, tinuturo na natin ito. Sabi niya, some of the churches, ang ginagawa may Sunday school, may ganito, dinadala daw yung bata sa isang kwarto, tapos doon tinuturuan. Alam mo, sabi ng isang pastor, ang pinakamagandang pagtuturo, itabi mo siya doon sa tabi mo. At habang nagpupuri ka sa Panginoon, habang nakikinig ka, pakinigin mo siya din. Gayahin niya yung ginagawa mo. Parehas mo siya dapat. At yun ang pinakamagandang pagtuturo sa anak. Sabi ng isang pastor, sabi ko, buksan sila, gano'n din sa atin. Hindi yan pwede i-separate sa magulang. Ngayon, nung bumaba ang Espiritu Santo, pakita mo nga kaway sa inyo, 30 years old siya. Anong ginawa na ni Kristo? Nagpagaling na siya. Hindi siya nagpapagaling that time. Oh? Imagine mo kung tao ka lang, tapos biglang bumabagyo, tapos tulog ka lang. Hindi tao bang gano'n? Katulad ng tatay. Hindi, yung tulog mo kayo nandun sa bangka, tapos ang lakas-lakas ng bagyo, tapos ikaw tulog ka lang, relax na. Si Jesus lang nakakagawa nun. Si Pedro. Kasi ikaw, kaya niyang pagigilin o pahupain yung bagyo. Hindi yung tao. Sabi niya, Panginoon, kanina ka patulog. Mamamatay na Kami, mamamatay na kami. Kumitsig ka naman. Ano sabi ni Jesus? Ang hina-hina. Napakahina na naman ang pananampalataya mo. Subukan mo kaya, ikaw kayo mamamatay na. Oh? Ang hina ng pananampalataya ko. Subukan mo kaya, ano ka sa pingin na pamamatay, tapos sabihin mo na, relax lang. Tingnan niyo ko. Oh, tulog lang siya. Galing pa si Pedro eh. Lord, ano ba? Tulog ka lang, God? Parang ang tatay iyan. Pero sila hirap na. Oh, may test sa kanila. Kasi yung Sea of Galilee, lake lang yan. Yun ay test. Tinanong ko niya, hindi naman yung sea eh. Alam ko, parang taal lake lang yan. Kung nasa ilalim yung ano tayo. Oh, wala yan mag-hit, lumulusot. Sa ilalim lang lumulusot yung tubig. Gawain ng Diyos kasi test yun para i-test yung faith nila. Gugulat ka nga dyan, bumabagyo. Ano yan? Galilee. Pati mo, nilagnat lang yan ako. Takot na takot yan. Pero Takot na din. malabong pagdagat, malabong pagdagat na Sea of Galilee. Takot na takot na ako. Takot na. Basta, Iniisip mo, nagkaan mo na kung ano lang lumalagay sa isip mo. parang tinawag na Sea of Galilee. Lawan naman pala. O, mamaya, itanong natin sa Hindi, kasi malaki yan, malaki. Pero hindi naman, parang makikita mo yan, malaki siya. Parang taal, lake. Pero hindi mo makita lumulusot yung yung tubig. Sa ilalim meron. Doon siya nagagaling sa ilalim. Ay, bakit galing siya? Oh, galing sa sea yung tubig. Itatanong natin doon sa bakit? Yan, sinisearch ko kayo. Pero alam ko, hindi dapat magkabagyo doon. Kaya nga, malabo dapat na Oh, makapag- pero bakit nagkaroon ng bagyo? Kahit anak ng Diyos na, Test of faith. sinusubo. Test of faith. Nagkalagnat lang anak natin. No? Ako na ako. Sinugod na agad sa kabati. Hindi, kung hindi mo naman dinala doon, hindi mo malaman yung hindi. So may knowledge din yan. Pero hindi ka matakot. Ganyan talaga, bright, wise. G-wise. So siya, alam niya, tinitest niya yung mga alagad niya, sino rin totoo dito? 30 years old, nung pumasok ang Espiritu ng Ama sa kanya, ito na yung ginawa ni Jesus. Hindi na siya basta-basta. He's not an ordinary man. Sabi ng isang pastor doon sa bandang
Norte. Tao lang talaga si Kristo. Ano yung magagawa yung discernment kung hindi siya, kung tao lang siya? God dwelt in him. Yung Diyos na tumahan sa kay Kristo, pumasok yan sa Kanya. Yung attributes na fullness, yung sabi niya. Fullness of the Godhead. Yung fullness of the Godhead, tao lang daw yun. Ay, mayroon. Tingnan mo, pakita mo, wala sa inyo, fullness of the Godhead. Colossians. Yung Theotes yata. Colossians 2:9. Colossus, tingnan niyo po. Theotes Greek. Yung tunay eh. English ay mo. Ito, kapagkat sa kanya'y nananahan ng buong kapuspusan Ng ng pagka-Diyos. Kaya kaya salamat. Ay, si Kristo hindi pag-glorify. Nasa kanya yung buong kapuspusan. Yung limitation lang dito, kasi kailangan niya muna ma-glorify. Kailangan niya muna mamatay para ibigay yung walang limitation. Ibibigay yung pagiging, Diyos. ano yung omni? Omnipresent. Yung all. No? Sabi ni Kristo, naging all-knowing siya nung akit na sa langit. Holy God. Sabi ni Kristo, lahat ng bagay binigay na sa akin. Ang katuwiran, di ba? Pag binigay ng Ama, wala na daw yung Ama. Maling kaisipan yun. Sana mapanood na. Yung maling kaisipan na pag binigay na sa iba, wala ka na. Ang Diyos ay, tandaan niyo po, ang Diyos ay, ano? Ano siya? Unlimited. He's the great, eternal Spirit. He's the source of life. Siya yung source ng lahat, hindi siya kailanman nauubusan. Kasi nagkukulang. Hindi ka mabawasan. Hindi siya kailanman nabawasan, hindi rin siya nalalagdagan. Kasi Diyos yan eh. He's full. Complete. Complete. Hindi na siya pwedeng dagdagan kasi siya ang nagdadagdag. Yes. E paano si Kristo? Binigyan. Binigyan. Nagmana. Ibinigay ang lahat ng kapamahalaan. Kaya kaya ni Kristo bawiin ang buhay ng tao. Kaya rin niyang ibalik. Nung sinabi ni Kristo, I am the resurrection and the life. I-type mo sa inyo. I am the resurrection and the life. Sabi niya, kaya kong magbigay, kaya kong magbawi. Kaya si Kristo ang kailangan, kaklose natin si Kristo. Kasi pag hindi mo kaklose si Kristo, You cannot go to the Father. Pastor, paano kung makikilala si Kristo? Hindi naman siya nakikita. Marami Kristiyan ngayon, nagtataka ka, kung hindi totoo ang Diyos, kung hindi totoo si Kristo, they are just blinded na isang delusion lang yung kanilang pinaniniwalaan. Kasi bibigay nila yung buhay nila doon. Tingin mo, yung ginagawa ng mga taong yan ay walang kabuluhan? At yung mga bagay na masamang bagay na ginagawa, yan ang may kabuluhan? Hindi. Nung naputol po ang, balik tayo dito, nung naputol ang orasan, tinanggi nila si Kristo, naputol din yung 70 weeks. Ano nang nangyari? 69 weeks natapos na yan. Sabi dito sa isang kasyaring ko na babae ko sa nakaraan. Sabi ko, yung 69 weeks nag-stop the clock. Para kanino? Gentiles. Tingnan nyo to. Romans. Naputol po yan. Kita nyo? Romans. Itong pula, ito yung 69 weeks. Naputol yan para Sa church age. sa ating lahat. Church age. Para makapasok yung hintil. Para yung hintil makabiyaya din. Para ma-adapt ang hindi. Yun ba ay perfect will ng Diyos? Yes. Maalala niyo po nakita mo nga ba doon sa inyo, na nag-cross yung kamay ni Isaac. Saka ni Jacob. O si Joseph. Basta nag-cross yung kamay niya. Nung ipag-prepare niya at gusto niyang pagpalain yung mga anak niya, pinag-cross niya yung kamay niya. Alam niyo po ba na mas Timo ni Cristo. yung firstborn, dapat siya yung makakuha ng ano yung bunso sa English? Ano to? Yung bunso, younger brother. Younger brother. Younger po. Ng birthright.
Yung makakakuha ng basbas mula sa magulang, yung panganay. Panganay. Sino yung mga panganay? Ako, panganay ako. Panganay, sino? Sino ba? Ako. Bigay panganay, eh? Nanay, panganay. Yun ay binibigay ng mga magulang yung basbas. Alam niyo, mahalaga yan. Kahit sa mayayaman, yan din. Hindi yan dahil parang may pamahiin. Hindi. Yan ay nakasulat sa Bible na mayroong blessing na ibibigay sa panganay mula sa magulang. Eh, paano kung pasaway yung panganay? Ibibigay sa panganay sa... Pakita mo sa inyo. Kita nyo to? Saan yung nag-cross? Ayan. Pakita mo. Ito si yan. Si Si Jacob. Jacob to. Sino itong isa? Ephraim Manasseh? Si Ephraim Manasseh. Alam ba niya yung ginagawa niya? Hindi na niya alam. Bulag na siya eh. Kasi ano na siya yan? Sobrang tanda niya. Pinag-cross niya yung kanyang kamay. Tapos sinisita siya nung anak niya. Tatay, hindi ganyan eh. Kami niya, huwag mo panglan, ito yung dapat mangyari. Ano ibig sabihin? Yung Israel, siya yung panganay. Yung Hudyo. Pero yung mga hintil, yung bunso. Sino yung pasaway dito? Mga bunso, pasaway eh. Yan o. Yung bunso, pasaway. Legit pa si Kapit kaya. Di ba na ang bunso ang pasaway? Yung panganay. Pasaway na ako. Sino yung mga bunso? Sige po si Teo. Yung mga bunso, kahit sa literal aspect, ay pasaway talaga. Yung panganay, hindi yung pasaway. Disiplinado yan. Pero hindi mo si Enoch, disiplinado. Panganay, disiplinado ba? Pasaway din yan tayo. Kahit hindi ako pasaway pa. So yung Israel, Hindi sa masakit ko na magulang. anong ginawa nila? Naalala niyo yung prodigal son. Yung prodigal son, yung bunso ang pasaway. Anong ginawa ng bunso? Inuha lahat yung Samsam. kayamanan. Tapos anong ginawa? Ng babae, nagsugal, Nag-bar. nag-inom, nag-bar na nun. Babalik. Diba? Lahat ng bagay, sinubukan niya yan. Bumalik eh. Ano nangyari? Naubos. Yung panganay, laging katuwang ng tatay. Siya yung trabaho, lagay doon sa, alam mo, naingit yung panganay. Yung bunso naman, bumalik sa kanyang tatay. Anong kinakain na ng bunso nung hindi pa siya kumakain? Kumakain na siya ng kanin bago. Tuwang-tuwa yung kanyang tatay. Ipasaway siya. Nasaan yung panganay? Andun. Nagagalit yung panganay. Hindi ba naman yung magagalit? Bakit yan? Pasaway na ka, minahal mo pa rin. Panganin talaga. Binigyan mo pa ng mga litsyon. Pinag-litsyon pa. Pinag-litsyon ng lahat. Sabi niya, magsimaghanda kayo. Tapos parang kumbaga nagkaroon ng isang pesta. Eh di parang ano pala yun? Favoritism. May Hindi yung favoritism. Kung favoritism ang pinag-usapan yan, dapat yung panganay kasi hindi pasaway. Hindi kasi ang sabi doon, Sabi. mabig na buhay siya na Kita mo, yan o. Yan ang panganay. Wala, ito yung panganay, yun yung bunso. Itong panganay, hindi, lagi pinapamura mo yan. Yung panganin, pumunta ng Macau eh. Yung bunso na sa UK. Relate kayo eh, no? Nagagalit eh. Oh. Sa Diyos, yung Israel, yung panganay. Tayo naman mga hindi, yung bunso. Tayo yung pasaway eh. Oh. Hindi lang Pilipinas. Bukod sa Israel, karating bansa hindi. Ano bang ginagawa ng mga hindi? Umasang ba sa Diyos Losan? Kumakanta ng lahat ng mga wordless song. Lahat. Pero yung Hudyo, sumasang ba sa Diyos? Later on, Yung hintil pa yung hindi pa, yung Hanap. ginawang tunay.
Nag-adapt. Hindi mo din alam. Ang ginawa ng Diyos sa Israel, binulag niya. So, ang panganay na yun, bulag na bulag siya. Bakit? Ang bihira ka yan. Yung pasaway mo kapatid na yan. Tapos yan pa rin ang may namahal mo. Sagot ng tatay doon sa panganay, hindi mo naman lang ako pinaghanda nung nandito ako eh. Sabi niya, nasa iyo naman lahat eh. Eh siya, namatay, ngunit ang buhay. Bumalik siya ulit. Tingin mo, yung pasaway na anak, gagawin niya pa ba yung ginawa niya? Hindi na, bakit? Natuto na. Natuto na eh. Takot siya. Bakit kaya hindi pinalo yun? Galingan mo dito. Kulit mo ha? Ba't hindi pinalo? Eh, nasa tamang edad na eh. Matured na. Nasa tamang edad na, hindi na mapalumi. Kawawa! Hindi na nakuha niya yung Nakuha na niya yung election niya. Kahit hindi na siya paluin, namalo na siya ng Diyos. Nagtagumpay siya sa Oh, ayos na palo na siya ng Diyos. Gulo, kumakain ka na ng kaning baboy. palo na yung Sino yung tao kakain ng kaning baboy? Jesse. Wala! Wala kakain ng kaning baboy. Maliban na lang kung yung mga taong gasa, bakit sila pumupunta na doon sa gano'n? Wala na sa sarili. Hindi na nila alam kung ano yung ginagawa nila. Dumating siya sa punto na gano'n. Gano'n. Nawala na sa sarili. Nawala na siya doon sa tamang Pag-iisip. pag-iisip. Pag wala ka sa Panginoon, mapupunta ka sa hindi tamang pag-iisip. Pero pag nasa Panginoon ka, laging Mindset. laging nakaset yun. Hindi gagawin mo. Pag linggo, handa ko na yung damit ko, ayos ko pagdating ng Sunday, attend ako. Laging nakaset. Pag Saturday, mag-visitation ako. Masalo na yung mga bata. Okay naman yun. Pangatlo, ito yung matindi. Sinigil. Yung panghuli. Sinigil malungkot eh. Hindi daw sinama sa visitation. Revelation. Kaya nagkasakit. No? Revealing the word. Nung nagpagaling ang Panginoon, tapos bumuhay siya ng batay, bakit may mga tao nagalit sa kanya? Later. Labag sa batas. Kasi, Nilabag yung sabat. hindi. Hindi, Diyos. Tinutuloy kasi na Diyos. Ha? Dati, tinatanggap nila ng Bisaya. Hindi, kasi akala nila Diyos. Diyos lang ang kanyang buhay. Pagdating nung nagsabi na siya ng salita, nung nagsishare na siya ng malalalim na mensahe, Pinatawad namin. nagulat sila. Teka, hindi naman yung pinag-usapan ah. Bakit napunta dyan? Bakit napunta sa Berean? Bakit papunta na dun sa hukom? Papunta na dun sa detalye, dun sa pamilya, dun sa personal mo. May Alam, meron na kayo eh. Training. Papunta na dun sa detalye. Yan yung meter. Bitterness. Di ba si Dan, pinapakain ng libro? Kinuha niya yung libro dun sa hangin. Yung kinain niya, marami sa bibig niya. Pero dun sa tiyan niya, Pait. mapait, parang hirap sundin niya. Maraming nag-isip sa kanya kung sinabi niya, maliban na kainin niyo ang aking laman, inumin niyo ang aking dugo. Nagulat yung mga tao. Masyado kasi sila rin nilang mag-isip. Teka, di ba? Vampira yung natakot sila. Alam niyo ba nangyayari? Lahat ng disipulo niya nagsialis. Yung 5,000. Yung 5,000, higit pa yun sa 5,000. 12,000 talaga lahat yun. Umalis lahat. 12. Ilan ang natira sa kanya? 12. Well, Kaya sa church ngayon, pag nag-share ka ng detalye, malalaman mo kung sino yung totoo. Alisan. bus. Huwag ubos. Kaya wala tayong Ano sinabi ni Peter sa kanya? Ano sinabi ng Panginoon kay Peter? Ikaw ba? Alis din? Kasi parang aalis daw si Peter. Ikaw ba? Tama siya. Nagdadalawang isip. Tinanong niya. Ikaw ba? Alis din? Nasa kanya yung revelation dati. Saan ako pupunta pa rin? Kasama ni Kristo pero tinutokso ng demonyo
Laging gustong kunin ng demonyo si Peter. Ano sabi ni Jesus kay Peter? Ilang beses kang hinihingi sa akin ng demonyo. Pero hindi kita binigyan. Hindi ba ay natutuwa? Kahit anong pilit ng kaaway na hindi na kayo umaten, nakaka-attend kami kayo. Kasi ayaw kayong ibigay ng kaaway, ng Panginoon sa kaaway. Amen. Oh? Kahit pinagalitan ka na, tuloy ka pa rin. Amen. Diba? Kahit malayo na, kahit nasa Batangas ka na, tuloy ka pa rin. Amen. Kaya sabi ko, pagka may event, may birthday, isang September, punta tayo. Set tayo ng isang sasakyan, punta tayo doon. Sa Batangas. Batangas. Yun. Yun! Sa tali. O, ilang buwan pa? August, September. August, September pa pala. Wala lang may So, wala lang pala. O, pag pula namin, hindi punta kami doon. Mag-agila tayo ng sasakyan. Mama tayo, diretso na sunod sa Taal Lake. Kaso may... Grabe naman sa bumero to. Hindi, wala tayo ng ano, no? Wala tayo ng pananim. Maraming pananim doon eh. Tapos, maganda din doon yung mga vegetables ba? Doon bumili kayo, di ba? Oh, mura. Mura doon. Bumili sila doon. Isang ano yan, Dalawa lang. palo. 500 lang. May bundle lang na eh. So, kung may pumulan ka doon na bumili, marami na. So, dito, 69 weeks na putol, di ba? Yes. Hindi pa yung bumabalik eh. Tatapusin muna niya yung panahon natin bago ibalik. So, kailangan na niya ibalik. Ibalik sa mga medyo. Anong presyo kailangan niya paibigin? Kasi kung hindi siya i-claim, Matthew chapter 24, 24, kalisan. verse 7 na tayo. Nakita niyo yung mga kalisan? Sige, kalisan mo. Matthew 24, last verse na to, then pray na ako. Wala na pa. 24. Kaya niya papaiksi kasi mahuhulog pa yung mga hinirang. Delikado. Nadadaya eh. Pero kasi pilit na gusto kunin yun eh. Ano, alam mo kung paano? Talaga naman dumating eh. Sabi ng awit, sige, wala ka yan. Wala pa. Eh, darating ang tagal na eh. 2,000 years na eh. Di pa dumating. Sabi lang yan. Yung sabi na, ano, ikaw naman nila ka. Ano ba? Ano naman talaga? Kasi ikaw ang ginawa mo, natulog ka na na. Nag-relax. Wala pa kumawin. Ano yung sabi na tulog? Backslide. Pinatay niya yung ilaw. Ganun pa rin. Ano nangyari sa mga isang ngayon? Pinatay na yung ilaw ng pananampalataya. Hindi na masigrang magpuri. Hindi na ma-attend. Wala naman kasi wala naman bagong mukha ko eh. Tingin-tingin. Kami, pastor naman yung nakikita ko eh. Kasi sila lang. Alam mo, mas mabuti sa akin yung kakaunti kaysa marami. Pero dami, hindi kapatid. Pag marami, 22. nakakadaya yung dami. Yes. Ay, papag-claim mo. Bakit? Alam mo kung bakit? Gaano ka? Ano sabi ko sa Bible? Kakaunti ang lumalakad doon sa pumapasok doon sa makipot na daan kaysa doon sa malawak. Matthew 7. Ang dami! Simple lang yan. Pero may sabi sa Diyos. Sige, punta tayo. Tingnan niyo yung makilaki. Dabang tatlo. Tingnan niyo yung KM90, Regina Rica. Hanggang doon sa Infanta Quezon. Sa kinig sabi. Gaano kadami yung mga attend doon? Sige, huwag niyo bandaan. Sa Little Baguio, tuwing pupunta kami sa KM90, ang traffic. Para kami nasa ano. Elsa. Nandiyan sa Kopyo. Di ba traffic sa Kopyo? Dito pa, ang dami. Nagulat ako, ano dahilan ng mga tao, ba't nandito sila? Picture. Kung gusto nila, picture kasama yung mga loved ones nila, yung jowa, yung mga girlfriend, ganyan, asyota. Ba't ko sinasabi yung gano'n? Pagkatlo sa Panginoon. Hindi yun sa Panginoon eh. Yung tunay na lang sa Panginoon na dapat tawag. Ano tawag? Nobya.
Katipan. Katipan. Kabiyak. Kabiyak, asawa. Katipan. Ay, yung kabit. Iniiro. Hindi yun pwede. Demonyo. Hindi yun sa kapit. Hindi na ito. Malimang paikliin ang mga araw na yun. Ay walang namang makaliligtas. Pati yung hinirang, hindi maliligtas. So, paikliin niya. 2025. Nandun na tayo sa pinakadulo. Bilang isang kabataan, ano gagawin? Kailangan malaman ko. Para mo malaman ko, kailangan mo dumalo. Para marinig yung mga salita. Binanggit ko kanina, kailangan marinig mo yung sigaw, tinig, pakaka. Tunog ng pakaka. Trumpeta. Tunog ng trompeta. So, tatlo yan. Tanong nila lang sa akin sa susunod. Ano yung mga yan? Mensahe yan. Message of the hour. Mensahe yan ngayon na naririnig nyo. Message. O, ito last, then it will pray. Hebrews chapter 4, verse 7. Ever for. Okay, Hebrews chapter 4, verse 7. O, tingnan niyo po yung verse na to. Tingnan niyo, dito lang. Ito yung kailangan niyo marinig yung sigaw, tinig at pakakak ng Diyos. Sapagkat ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon, cancel mo. Ayon sa sinabi na una, tingnan niyo po, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. So, the time na marinig niyo yung salita ng Diyos, huwag kayo matigas. Ano gagawin? Kikinig. Susundin mo, hatanggapin mo siya sa puso mo at sa isip. Tayo lahat. Tayo lahat. Pwede ba magdala lang ako? Hindi natin ito. Listen. Yung mensahe po na yan, nawawakalo ko sa puso natin. Na-disconnect yung ano. Okay, umitin natin ito. Diyos ka sa amin. Umitin natin ito, mga kapatid. Pagkatapos nito, kung awitin niya, mamaya pag-pray natin sila Lola, itatay Julie, tsaka si Nanay. Kasi Nikki, yan. Kasi, punta na sila ng Batangas. Pag-migrate na sila doon. Siguro, makakasama natin sila at mga ibang panahon. Mabilin mo na. Umitin natin natin. Bigyan tayo saglit. Pasapin natin ang Panginoon. Amen. Yes, Lord. Okay namin natin. Pasapin natin siya. Nadakila sa... Yes, Lord. Ikaw ang aming napaka-nagulat. Yes, Lord. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay dapat at wagas. Praise God. Yes, Lord. Wala na ba
Gamitin natin itong hindi ka natuto. Last na to din, naka-prepare naman yung pagkain natin doon sa likod. Itaas ng awit na yan, pagpunta na tayo doon para makakain tayo. Yes, Lord. Konting ano lang yan, konting oras lang naman. Yes, Lord. Ang mga pag-asa, yes, Lord. Ang buhay ko. Pwede ba umitin natin sa puso natin? Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama. Praise God. Ikaw na sasambahin, kahit ilan ay madilim. Yes, Lord. Kahit may suliran. Panginoon, ibaba mo ang iyong presensya sa mga puso namin, Panginoon. Upang maging malakas kami. Ulitin natin kahit din. Kahit kailangan. Di ka nalunan. Kaya po sa akin laging lahat. Ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig ko ay pwede tawagin ko kayo dito na hinay. Umitin ako, inaawit natin itong awitin ako. Mag-pray ko po kayo. Dito kayo na, dito kayo. Nayan natin sila tatay. Lord, narito Panginoon si Pastor Julie, si Nanay Linda. Pwede matagal natin sila nakasama o gano'n. Miss namin sila. Fellowship nila Panginoon. Pero alam ko, may plano ka sa buhay nila. Meron kang gustong ipagawa sa kanila Panginoon. Alam ko na sa puso nila mag-asawa. Nandun yung puso nila sa ministeryo mo Panginoon. Nawa Lord, yung gifts and calling, binibigay mo sa kanila mag-asawa. Nawa ma-exercise nila ito Panginoon sa lugar na yun. Bagamat mag-aakalay ko kami, physical body Lord, pero hindi kami magkalayo. In the spiritual sense of Lord, mamibis natin sila mag-asawa. Lumilingkod kasama namin kumami. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Nalagpili sa amin ang kalakasan, Panginoon. Nung kami ay panahon na naghihina. Lord, salamat sa buhay mo nila, Panginoon. Nawag God, kahit nandun sila sa lugar ng Batangas. Ipagpatuloy yung mensahe. Lord, salamat sa buhay nila. Salamat, Panginoon, dahil sila
basbasan po si Tatay Rudy. Lord, bless po si Pastor Rudy. Salamat po sa buhay niya. Kasama po namin sa taging kalakasan namin dito. The Lord bless po siya. Yes. Anoint him with your oil of anointing, O God. In Jesus' name. Dali si nanay. Lord, bless po si nanay. Naging kalakasan namin siya ngayon. Kami ay mahina. Isa siya kumagod sa liga ng gawain ito. Oh Lord, hindi. Ito yung huli na makasama natin siya, natin sila. Mga Panginoon, pag naganap na yung kanilang tungkulin doon, makasama namin sila ulit dito sa gawain. Lord, anoint mo sila kasama. Pagpupulurin sila mga. Salamat sa buhay mo. Mamimiss namin sila pagkasama. Lord, bless mo si Nana. Gamitin mo siya na patuloy na magpalakas sa kanyang mga anak. In the name of Jesus. Yes, Amen. Lord. Amen. Gusto ko lang yung pag-pray si Nikki. Pwede niyo kunin si Nikki dito. Gusto ko lang ano yung pag-pray si Nikki. Yes. Isipin mo. Amen. Saglit na lang po ito, tapos kakain tayo. So wala pag-pray kung wala mag-pray. Ano ako niya kasi, naiiyak ako kasi nagtatanong siya kanina yung isang araw sa akin. Hindi ko nasagot. Nagtatanong yan sa akin, nag-iiyak. Tapos, nagulat ako, hindi ko may sabihin ko. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsamba, Sinabi nila dito. bukas ng iyong pagkailan, lumahagi So, ulitin natin. Pag-pray na din. Amen. katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Amen. Kita mo, bata ito, Panginoon. Ibig mo'y wagas sa mga You are wonderful, God. You are the most sa aming puso, Lord. sa aming buhay, papuri pagsamba, Kumain sila doon sa Kumain sila doon sa lahat ng bukas ng iyong pwede silang kumitaw. Pwede silang kumitaw sa iyo. Yung naging mabuti ka sa kanila, Panginoon. Since then, na sila po matuntinyo sa iyo sa gawain. Panginoon, patunayan mo sa kanila na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Na ikaw ang Diyos na minamahal sila, Panginoon. Ikaw ang Diyos. Hindi mo sila kailangan nag-iiwan. sa aming puso, Sabi mo sa iyong salita, sa aming buhay, hindi ko kayo iiwan. Hanggang sa katapusan ng salita. Buhay na kanyang anak si Nikki. bukas ng iyong Pagalingin mo po yung anak mo, Panginoon. Dahil yung puso niya, Panginoon, sa iyo. Gusto niya sumunod sa mensahe mo. Gusto niya gawin yung mensahe mo. Ngayon po, Diyos. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw po ang Diyos na makapagin ang mga mali. Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Atang mo kagalingan sa mga. In Jesus' name. In Jesus' name. Ngayon, kagalingan sa mga mali.
bigyan Panginoon ng mga pangailangan po na kailangan po nila. Kailangan nila sa school, kailangan po nila pang araw-araw nila. God bless po mga batang ito dahil nakasama natin sila natin. Kaya Panginoon, salamat po. Tanghalin ito. Ang isang mga binigay po natin. Ito sa kakainit po natin, pinapadalangin natin lahat ito, Panginoon. Nanawa po, Yes, Lord. kayo po ang patuloy mo muna sa buhay po natin. Hanggang sa susunod, hanggang sa dumating ka o Diyos. Yes, Lord. Ito ang aming dalangin po natin. In Jesus' name. Amen. Pagkapakan mo natin. Gamitin po natin ito. Gamitin natin ito, magkamayan tayo. Tapos pwede tayo kumain. Gamitin natin ito, Captain. For all you've done. Habang ginamit natin yan, pwede tayo magkamayan. I sing, leading with the beat of the mighty rain. Forever, I will never be the same to me. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again for life. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. One time. Yes, Lord. Amen. So, diretso na po tayo doon kasi may Okay. Diretso na tayo kain Diretso na tayo doon. Hoy! Pwede picture tayo dito saglit, lahat. Picture ko na eh. Yung video ni Tatay Yuri, na-send ko na kay nanay. Para pag